Ilang government websites ang nahack ng Anonymous Philippines, isang grupo ng mga hackers bilang protesta sa Cybercrime Prevention Law. Naghain naman ng temporary restraining order si Senador TG Ginggona laban sa ilang probisyon ng nasabing batas. Nagpapatrol, Gretchen Malalad. Sa website ng DENR Region 3 at American Chamber of Commerce, lumalabas ang mensaheng ang pagpasa sa anti-cybercrime law ay katapusan ng karapatan sa malayang pagpapahayag. Nahak ito pati na rin ang website ng MWSS, Philippine Anti-Piracy Team, Institute for Development and Ecometric Analysis, DOH Anti-Smoking Program at Bangko Sentral ng Pilipinas bilang protesta. Hiniling ng Anonymous Philippines na baguhin ang ilang probisyon ng anti-cybercrime law. Nagbanta naman ang palasyo na posibleng kasuhan ang mga nag-hack sa mga website ng gobyerno. Dapat daw idinadaan ang protesta sa tamang proseso. Nakikiisa naman si Senator TG Ginggona at ilang vloggers sa panawagang baguhin ang ilang probisyon ng batas. Pero kinonde na rin niya ang pag-hack sa websites ng gobyerno. Mali po yung ginawa nila at hindi nila dapat ginawa yun. Meron naman tamang pamamaraan at yung tamang pamamaraan sang-ayon sa batas. Naghain na ng temporary restraining order si Senator Ginggona sa Korte Suprema. Sa petisyon ni Senator Ginggona sa Korte Suprema, sinasabi ang ilang probisyon ng cybercrime law ay lumalabag sa konstitusyon. Nagbibigay din daw ito ng napakalaking kapangyarihan sa Secretary of Justice na maging isang judge, jury at executioner. Ang petisyon ni Ginggona ang pang-apat na inihain sa Korte Suprema laban sa anti-cybercrime law. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino.